Mga kaibigan, dito po tayo sa kanto ngayon ng Osmeña Highway saka sa may Quirino Avenue. Ayan, so napapansin niyo po na wala na po yung mga tarp dito na pinagawa ni Yorme Isko Moreno nung ito po yung mga accomplishment sa lungsod po ng Maynila. Pinatanggal po dito. Ayan, so wala na po yan. Ayan, tinanggal po. Malinis na. Hindi ko alam kung anong nangyari, but pinatanggal po ito ng ating administrasyon sa lungsod po ng Maynila. So yun nga mga quiz, mga gayas. So mapaisip tayo at matanong natin, so nagtataka po tayo. Dahil kung tatanggalin niya yon, dapat noon pang pagkaupo niya ng pagka-mayor dyan sa Maynila. Pero ngayon, bakit ngayon lang? Ha? Hindi ba nila alam na sa tuwing gumagawa sila ng mga kabulastugan o katulunggisan dyan sa Manila ay mas lalo pong magagalit yung mga batang Manila o mga Manileño sa kanila? Diba? Kasi napaghalataan na po sila. Napaghalataan na po sila na namumulitika. Ayun po, sabi po ni Ma'am Elsie, full support sa channel mo. Maraming pong salamat, Ma'am Elsie. Okay na, okay. Maraming pong salamat. Okay daw yung audio natin, no? So, hindi natin gamitin tong mic na to kasi, alam niyo lang, China mga quiz, no? So, hindi lang siguro hindi lang siguro si Channel Reyes po yung nakapansin. Siguro, marami din talagang nakapansin kung bakit tinanggal po ni Mayora yung mga achievement na dapat po natin yang ipagmayabang. Dapat po natin yang ipagmayabang sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na yan po ang nagawa sa ating bayan. Pero, bakit niya tinanggal? Siguro, I think mga quiz is ayaw niya sigurong exposure ni Yorme Isko Moreno. But in terms po sa exposure, nako, itong exposure lang pang pinag-usapan, mas umaabot ang exposure ni Yorme Isko sa ibang bansa. Dapat hindi na po niya tinanggal yon para hindi na po siya mapag-isipan ang mga Manileño o ng mga taong bayan na namumulitika siya. O diba? Sa katagalan niyan dyan, halos magtapos na yung termino niya, kung bakit ngayon lang niya tinanggal yung billboard na iyan. Kita nyo, hindi pa po gumagalaw si Yorme Isko Moreno. Patsil-chill lang siya sa gidli, pero bakit? Parang takot na sila. Alam niyo mga quiz, mga gayas, yung mga ganyang mga galawan lang talaga, yung mga galawang desperado lang talaga yan. No, diba? Makikita nyo naman. Oh, makikita nyo naman talaga. Kahit sa loob ng council, dyan, ay talagang pinag-iinitan po yung mga pro-Isko supporters, mga quiz. Diba? Nakita nyo naman sa mga latest video upload po natin na talagang pinag-iinitan po nila. Oh. Especially po yung naganap dyan na secrets na session na hindi alam, secret at illegal session na hindi alam ng mga pro-Isko supporters na may naganap na ganong session. At di nila namalaya na pinagtatanggal-tanggal na pala sila sa kanilang mga komite at yung iba nag-resign na. At hindi lang yan, ito yung mga pag-asa ng ating bayan, yung kabataan. Si Ma'am Juliana Ibay. Yan, Ibay. Anong ginawa? Tinanggalan ng karapatan. Tinanggalan ng komite. Oh. So ngayon, haharap sila sa kaso ng DILG. Ewan ko lang kung tatalab yan kasi alam naman po natin, yung DILG secretary. Ang balita natin, tambalos-los din yan. Ano pong balita nyo? Habang sila po ay tumataas ang blood pressure, kailangan na po nila ng losartan. Si Yorme po, chill lang po sa Canada. Kasama po ang Prime Minister ng Canada. Ito, panoorin po natin ang kaganapan doon, mga quiz. No, ito po yung kaganapan doon. Babalikan natin yung mamayang issue na yun sa pagtanggala. Dito muna tayo.
napansin niyo yung babae na may dadalang plaque yata yan? O certification, certificate? Oh, narinig nyo? Mayor yan ng Maynila! Ma'am, naku ma'am, huwag ka pong magbanggit ng ganyan, ma'am, kasi alam niyo man, ang mayor pa ngayon is si Ma'am Ani Lacuna. Pero bahala na si Ma'am Ani Lacuna kung anong isipin niyo nung sa pagsabi ng babae ng mayor ng Maynila. Thank you also for dropping by and celebrating. Great to see you. Mayor ng Manila! Thank you also for dropping by and celebrating. Grabe yo. Biruin nyo. Oh. Prime Minister yan ha. Prime Minister yan sa mga mayayamang bansa. Pero bakit? Bakit yung name na Yorme Isko Moreno, Francisco Isko Dumaguso, ay bakit binisita pa? Binisita, yan po yung nagaganap sa Sparkle, dyan sa may Canada po. Oh. So, ibig sabihin, ganun po kabango yung pangalang Yorme Isko Moreno sa ibang mga bansa, especially po yung mga leader. Ganun po. Pero bakit kayo napapansin natin na wala nang halos bumisita dyan sa Manila, samantalang sa panahon ni Yorme Isko Moreno, mga ambasador, mga prime minister, andyan po bumibisita sa Manila? Ha? Yan po yung napakamalaking diferensya between Ma'am Hani Lacuna and Yorme Isko Moreno. Pero shout out to you, mama, dahil talagang pinagsigawan mo na mayor ng Maynila. Grabe, may grab shout out sa'yo, ma'am. Biruin mo, basang-basa pa yan. Talagang sinugod niya si Yorme Isko dyan sa may Canada. Kasi Prime Minister yan ng Canada. Justin Trudeau. Ayan. Shout out sa'yo, Sir Prime Minister ng Canada, Justin Trudeau, na talagang tinanggap mo pong taong puso si Yorme Isko dyan at yung mga kasamahan niya sa GMA7 is Sparkle. Ayan po, basa-basa po muna tayo sa ating mga magigiting at mga sulid na mga iskunyas. Ayan po, sabi po ni Ma'am Melcy, ayan, okay na okay, ganyan na sila. A blessed Sunday, God first, sabi ni Jovi Kalibat. Happy Monday sa Pinas. Ayun po, sabi po ni Ma'am Melcy, tamsak and likes dan. Marami pong salamat, ma'am. Sabi naman ni Baruga, nang dahil sa utang na loob kaya siya na luklok dyan. Tama po. Kasi pag wala pong Yorme Isko Moreno, wala pong Hani Lacuna dyan. Real talk po yan talaga. Walang Hani Lacuna dyan sa pwesto niya ngayon, kung hindi dahil kay Yorme Isko Moreno. Isko Chi 2025 sure win from Balut Pundo. Ayan. Ito, Manilinyo po ito ha. Ito yung mga Manilinyo. Ito yung mga magsasabi ng mga nagawang kabutihan ni Yorme Isko dyan sa Maynila. So, balik tayo dyan mga coach. O biruin nyo. Alam po natin na wala po sa serbisyo. Hindi po public servant si Yorme Isko ngayon. Pero bakit? Yung Prime Minister Justin ay talagang nagpapaulan pa para masalamuha at makita niya si Yorme Isko Moreno. So, isa lang pong ibig sabihin yan. Idol po niya si ang ating butihing Yorme Isko Moreno. O, diba? Dahil nakikita po nila, rinig po nila, sa panahon talaga ni Yorme Isko Moreno, yung Hakot Award ba? Yung Hakot Award na lumagana po sa buong mundo. Dahil, number one po ang Manila noon in terms po sa mga achievement. Yan po, balik naman tayo sa achievement. Number one po ang Maynila noon. Kaya po talagang bilib sila kay Yorme Isko Moreno. At yung mga achievement na yon, yan po yung nilagay dyan. Yan po yung napansin ni Channel Reads na wala na. Hindi na nakalagay. Wala na doon yung mga achievements na yon
na dapat ipagmalaki. Dahil andyan naman, hindi naman sa pagmamayabang, nakikita po yan ng taong bayan, especially Manilinyo. Sa loob lamang ng 3 taon, napakarami po ang nagawa ng ating buting Yorme Isko Moreno. Pero bakit ngayon? Bakit pinagtatanggal? Hindi ba nila alam na paghalataan na masyado sila ng taong bayan, ng mga Manilinyo, na namumulitika po sila? Hindi lang dyan. Pagdating naman po sa City Council, may mabilis pong pumukpok dyan. Tama po yung sinabi ng iba dyan na nakapansin, mas mabuti pang magkarpintero na lang siya. Dahil, wala nang objection, pukpok na agad. Di ba? Pukpok na agad. Walang sabi-sabi. Pero, wag ka. Pag mag-react yung mga pro-Iskonians dyan sa may City Council, kinakat na agad. Sinong tao yan na mabilis mangkat-kat na yan? Walang iba. Yung kapatid po ng ating mahal ni Yorme Isko, na walang iba, si Mayura Hani Lacuna, na yung kapatid niya na si Philip Lacuna. Dahil daw out of order. Pag sila ang magsasalita, napakahaba ng oras na ibibigay. Samantalang, pag mag-react yung mga pro Yorme Isko supporters dyan sa may konsiho, kinakat agad. Out of order. Buti na lang talaga na may matapang na konsihal na talagang hindi sangayon sa kanilang mga plano, na walang iba po si Joel Villanueva. Saludo sa iyo, sir. At isa pang kinabilibang ko dito, mga kusto, yung talagang SK Federation President na si Juliana Yanyan Ibay, na talagang pinaglaban po kasi nasa tama siya. Pinaglaban niya na bakit siya tatanggalin, na 100% po yung full support po siya. Sumusuporta sa sigaw ng mga kabataan, sangguniang kabataan dyan sa Maynila. Pero bakit tinanggal sa kanya yung komite? Ha? Bakit? At ang sabi pa niya, kung nagagawa sa kanya iyon, na presidente siya ng federasyon, paano na kaya? Paano na kaya sa mga iski, sa mga barangay? O diba? Mas madali po nilang matanggal. Especially po pag hindi ka pro Hani Lacuna. Ayan. Ito mga kuis mga guys, isasama ko lang to mga kuis mga guys, dahil naaawa din ako dito mga kuis mga guys. Well, way back po tayo sa 2007, ganyan po ako nakatira sa may Quezon City, no? So itong uncle ko, isa din po itong nagbigay ng trabaho sa akin, no? Tapos bilang ano na rin, yung utang na loob ko sa kanya, kasi ngayon mga kuis mga guys, ito po yung nakakaawa po talaga yung ano niya. Sa ano lang naman po, sa mga nakaluwag-luwag lang naman po. Kasi naawa talaga ako dito sa uncle ko to mga kuis. Pero hindi ko mga kamag-anak, pero ito yung boss ko mga kuis, no? Boss ko to dyan sa may Manila sa panahong nagtatrabaho pa po tayo dyan. Isa din to sa nagbigay po natin ng trabaho. Sana naman po matulungan po natin kahit sa mga konti-konti nating kaparanan. Bahala na po ang Diyos na magbalik po sa inyo, no? Ito po. And nananawagan po siya, especially po sa mga nasa overseas, mga Filipino, no? Dahil yung mamaya i-explain po natin yan kung ano po yung karamdaman. Mga kababayan dyan sa babansa, ako po'y humingi ng tulong sa inyo para pambili ng gamutin sa aking karamdaman, para maragdagan pa ang aking buhay. Maraming salamat po. Mga kababayan dyan sa babansa, ako po'y humingi ng tulong sa inyo para pambili ng gamutin sa aking karamdaman,
para maragdagan pa ang aking buhay. Maraming salamat. Siya mga guys ay mayroon po siyang tubig sa baga. Well, yung mga ari-arian niya doon sa ano, kasi may mga bahay din to sa probinsya namin. So, nakatatlong ano na po siya, nakatatlong operasyon na po yan. Noong una, umuwi po siya sa, kasi kapitbahay po namin sa probinsya, no? Umuwi po siya, tapos bininta na po yung lupat bahay niya, tapos nagpa-opera siya doon. Kasi nga yung baga niya, may mga, ano na, mga butas-butas, tapos mayroon pong tubig, nagkatubig po yung baga niya. Kala niya, okay na. Tapos mga isang linggo na naman, o umabot ng isang buwan, ayun na naman, balik naman siya sa ospital, no? At naubos talaga po talaga yung ipon niya. Well, talagang tanaw ko lang po to sa kanya ng utang na loob, kasi hindi din basta-basta yung mga ganyang pagdating sa ospital, no? Kasi wala naman pong libre sa atin, maliban lang po dito sa ibang bansa na free yung mga ganyan, no? Tapos ayun na, alam niyo po natin sa Manila ay talagang pag wala kang trabaho diyan, construction worker po kasi yan, ayan. Talagang naawa din po tayo, no? Well, magbibigay naman tayo dis katapusan pagdarating po yung sahod natin. Isa magbibigay po na tayo din, pero hindi po talaga sapat dahil malaki po talaga yung kinakailangan niya. So sa mga nakaluwag-luwag lang naman po diyan, sana matulungan po natin siya, no. Siya po si Norberto Jacobi po. Ayan po. Ayan po. Sana po matulungan natin. So